Sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan ngayong umaga, iyan po tayong lahat ay tumayo bilang paggalang. Buksan natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 5. Babasahin natin verses 21 to 24. Genesis chapter 5 verses 21 to 24. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na may panganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya matagpuan o natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Tayo po'y manalangin at nais ko rin isama sa panalangin ating good friend here. But he will be leaving tomorrow? Tuesday. So, pag-pray natin si Bats naman, ang biyahe ng Panginoon ay mag-ari din sa kanyang buhay at nawa ang mensahe ngayon ay makapagbigay sa atin ng liwanag bilang mga Kristiyano. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ay Diyos na hindi tumatalikod sa inyong mga tao. Kayo ang Diyos na laging nakikinig. Kayo ang Diyos na laging nagmamasid sa buong sanlibutan at inyong inaalam ang mga tumutupad sa iyong kalooban at ang mga ginagawa ng masasama. Kaya naman kami po, Panginoon, ay mayroong pong tiwala at kumpiyansa na sa lahat po ng aming dalangin, kayo po ay mayroong pagpapansin. Soberano kayong Diyos, kayo ni kontrol na lahat. Kaya una sa lahat, aming dinadalangin sa inyo si Clinton Bachelor na siya po ay paalis na yung Martes. Ingatan mo siya, Panginoon. O ay makarating siya sa kanyang pamilya doon na maluwalhati. Ang nawa, mga karnasang na nasa niya rito sa iglesia nito at sa ibang iglesia nawa manatili sa kanyang puso at magbunga ng bunga ng biyaya. At ganoon din po ngayong umaga, aming po nilalapit sa inyo ang aming puso para po sa pagsamba sa inyo sa pamagitan ng pakikinig ng inyong salita. Naway magbunga ito sa buhay ng bawat isang narito. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So nakita natin kung sinong karakter na tinutukoy sa ating binasa verses 21 to 24 is about Enoch. Ang pamagat po natin, Enoch, the man who walked 300 years with God. Si Enoch ang lumakad o namuhay ng 300 taon kasama ng Diyos. Sa Biblia po, maraming mga tauhan na ipinapakita sa atin ng Panginoon na karapat-dapat nating tularan. At isa na rito ay itong si Enoch. Si Enoch po ay bihirang matagpuan o wala tayong makikita na may negatibo sa kanyang buhay. Ang buhay ni Enoch ay isang positibo na buhay mananampalataya. Di tulad kay Noah, after na si Noah ay makalaya sa baha, siya po ay nalasing o naglasing. Isang negatibong puna sa kanya. Si Adan nagkasala, si Abraham nagsinungaling. Marami tayong mapapansin negatibo sa buhay nila. Mga patriarka, ibinenta ang kanilang kapatid na sino? Si Joseph. Si David nagkasala ng adultery and murder. Si Pedro, itinatwa ang Panginoon ilang beses? 3 beses. Si Pablo, pinag-uusig ang iglesia.
At siya may pahintulot pang patayin si Esteban ng unang martir. But si Enoch, the man who walked 300 years with God, na walang negatibong mababasa. At sa loob ng Biblia, 3 beses lamang nabanggit si Enoch. At ating titignan ang 3 sipi na ito bilang background natin sa buhay ni Enoch. Sino ba siya? Ano ang kanyang pagkatao? Una, dito sa ating binasa, muli kong basahin. Genesis chapter 5 verse 21, then Hebrews chapter 11, and Jude verse 14. Genesis chapter 5 verse 21, ganito ang sabi: nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem o Metosila. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Ibig po sabihin, hindi po lumakad na naglakad, kundi namuhay. Namuhay siya kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak si Matusalem ng 300 taon. At nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Yung po sinabi sa Genesis. Ngayon, tignan natin sa Hebreo. Paano siyang ipinaliwanag ng Hebreo? Alam natin ang aklat ng Hebreo ay aklat na mga bayani ng pananampalataya. Ganito ang sabi sa Kabanatang 11. At babasahin natin ang versikulo 5 hanggang 6. Sapagat nakarugtong sa kanya ang versikulo 6. Ganito ang sabi sa 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod sa Kanya. At kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. At ang huli ay ang Judas o Jude. Hindi ito si Judas Iscariote, kundi ang Judas na kamag-anak din ni Jesus Christ. Jude chapter 1, isang chapter lang yan, basa natin verse 14 to 15. Ganito ang sabi. At sa mga ito rin naman si Enoch, na ikapitong saninlahi mula kay Adan, ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal upang igawad ang hatol sa lahat upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Kaya dito sa 3 sipi na ito, unang-una, sa Genesis chapter 5, verse 21, siya po ay pinakilala kung paano siya namuhay. Namuhay siya ng 65 years na makasanlibutan, pero nung ipinanganak ang kanyang anak na si Matusalem, tumigil siya sa kanyang makasanlibutan pamumuhay at siya'y nagsimulang lumakad sa Diyos ng 300 taon na naging tapat sa Diyos. Dito po nagsimula ang pagbabago ni Enoch. Genesis chapter 5, verse 21. At sa Hebrews chapter 11, verse 5 to 6, makikita natin bakit siya lumakad kasama ng Diyos, because he believed God. Naniwala siya sa Diyos. At ang pananampalataya ay nakapagbibigay lugod sa Diyos.
Nalugod ang Diyos sa kanya. Sa loob ng 300 years na pamumuhay sa panampalataya, ang Diyos ay natuwa sa kanya. Kaya naman, siya po ay kinuha ng Diyos na buhay. At doon naman, sa Jude 14 and 15, ipinapakita rito na itong si Enoch ay isang mangangaral ng katwiran. Hindi niya sinayang ang 300 taon sa pangangaral, sa pagbibigay ng warning sa lahat ng mga tao roon, sapagkat sa panahon ito, grabe ang kasalanan. At hinahatulan niya ang lahat ng mga gawang kasamaan. Si Enoch, bagamat nasa paligid ng kasamaan, ng kasalanan, ngunit namuhay siyang tapat 300 years. Kaya palang mamuhay ng matuwid sa gitna ng bulok na sistema ng mundo. Sinangaral ng katwiran. So kung ating titignan ang buhay ng Enoch, sana makita natin sa ating sarili. Nabanggit dito kung paano siya na-convert. Nabanggit dito kung paano siya namumuhay sa faith. Nabanggit din dito ano ang kanyang ginagawang testimonyo, righteousness. Pero may ilang bagay tayong hindi matagpuan kay Enoch. Ano yun? Una, kung ano yung ginagawa niya sa kanyang pamumuhay. Siya kaya ay nakikipagkompromiso sa mundo para siya kumita ng pera? Hindi na bang ito? Pero alam natin, kinamiglan siya ng Diyos. At ikalawa, hindi na sinabi anong klaseng bahay meron siya. Siya ba'y nagrenta? Siya ba'y bumili ng sariling lupa at bahay? Hindi sinabi. At hindi na sinabi magkano kinikita niya. Sa mga ating panahon, hindi makasamba hanggat hindi naabot yung kitang gusto niya. At hindi rin sinabi kung anong klase itsura niya. Nakatayo ba yung buhok? Gupit ba? Katak ba? Chato ba? Anong make-up ang ginagamit niya? Anong suot? Modelo ba? Moderno ba? Nakaboots ba? Wala sinabi. He's just an ordinary person living by faith. Siya'y ordinaryong tao na lumalakad sa Panginoon sa loob ng 300 taon. Sa atin, sa isang maghapon lang, hindi tayo makalakad sa Diyos. Sa pananampalataya, laging may kompromiso sa sanlibutan. Laging may kompromiso sa ating bahay. Hindi natin mabasa ang kanyang salita. May kompromiso tayo. Mas inuunan natin ang nakita natin prioridad sa buhay natin. Minamaliit natin ang pangalan ng Panginoon. And yet, Enoch walked with God for 300 years. Faithfully. Kaya palang kami natin yan. Wala para tayong may dadahilan talaga. So, sino itong si Enoch? Masahin natin muli ang Genesis 5. Simulan natin sa verse 18. Nabuhay si Jared ng 100 at 62 taon at naging anak na si Enoch. Ang lahat na naging araw ni Jared ay 900 at 62 taon at siya namatay. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na may panganak si Matusalem ng 300 taon. At nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga. Now, ayon doon sa Jude, si Enoch po ay pagpintong lahi mula kay Adan. Nagkasala mula kay Adan, pinatay ni Cain si Abel, pinalitan ng Diyos si Abel kay Seth.
nagkaanak si Seth na si nagsimulang tumawag ang Diyos, ang mga tao sa Diyos. Hanggang sa dumating si Jared at nagkaanak ito si Enoch. Sa loob ng 65 years, itong si Enoch namuhay siya as a worldly person. Makasanlibutan. Pero alam nyo, tulad natin, kahit makasanlibutan tayo, nasa isip natin palagi ang Diyos. Naghahanap tayo ng Diyos. Because sa ating konsensya, itinanim ng Diyos ang kanyang kausan. Romans chapter 12, chapter 2, verse 14, no? Nasa atin. So, mayroon tayong consciousness pagdating sa God. Mayroon tayong religion talaga. Pero, yung kanyang kaalaman sa Diyos, nung dumating ang kanyang anak na si Methuselah, may nagbagong pananaw niya sa Diyos. According to Hebrews chapter 5 at chapter 11 verse 6, nasabi ron, if there's no faith, it is impossible to please God. Because everyone who come to God must believe that there is God. At nung mabasa niya o malaman niya ng pangalan ng kanyang anak ay Methuselah, nagbago yung kanyang pananaw, consciousness sa God, nag-iba. Nagsimula siya ngayong magbago, na-convert itong si Enoch. Now, ano ba ibig sabihin ng Methuselah? Ang ibig po sabihin ng Methuselah o Matusalem, sabi diyan, ipinadala niya ang kanyang kamatayan. Ipinadala niya ang kanyang kamatayan. He sent his death, ibig sabihin ng Methuselah. So palagi ko nagpulay-pulay itong si Enoch. Aba, kailangan pala alagaan itong si Methuselah dahil pagdating ng kanyang kamatayan, judgment ang darating. Siguro, ganun na lang ang alaga ni Jared sa kanyang anak na huwag mamatay. Dahil oras na ito'y namatay, judgment. And he believed God. Naniwala itong si Enoch sa mensahe niyo. At nagkaanak pa siya ng marami. Babae talaki, pero hindi rin na-mention na yung mga anak niya naligtas. Right? Hindi pwede yung tatay naligtas kasama ng mga anak. Kailangan talaga, bawat isa mayroong personal encounter with God. Ang kaligtasan ay sarili na. Hindi ito sa Bisaya pakapin o dagdag na lang ang ating mga anak. So lumakad si Enoch ng 300 years. Namuhay siya ng 300 years. Ano pamuhay niya? Faith. Namumuhay siya sa pananampalataya. At doon sa kanyang pamumuhay, sa loob ng 300 years, nagpatutuo siya tungkol sa Diyos. Talagang nagpatutuo siya. Nag-share siya tungkol sa Diyos. Wala tayong makita may na-convert sa isa o may naakay sa isa. Pero bakit siya dinala ng Diyos? Wala naman siyang naging miyembro. Karamihan sukatan ngayon kapag ka ikaw ay preacher, malulugod lang ang Diyos kung marami kang nagdala sa Panginoon. Hindi ang sukatan. Ang sukatan dito, anuman ang iyong environment, ang circumstance ng buhay mo, you must remain faithful sa iyong pananampalataya. At yan, nalugod ang Diyos sa faithfulness ni Enoch sa loob ng 300 years. So ano makikita natin sa buhay ni Enoch? Tatlo po makikita natin. Una, when he talked for God.
Kapag siya nagsasalita siya para sa Diyos. Yun dapat natin gawin din. Jude 14:15, siya'y nangaral tungkol sa Diyos. Siya'y nanaway sa mga kasalanan. Sa inyong ginagawang kasalanan, darating ang paghahato ng Panginoon. At alam niya, darating pagka namatay itong kanyang anak na si Matusila. Pero alam niyo, biyaya, ilang taon si Matusila? Ha? 969. Napakahaba nun. Bakit? Ganyan ang grace ng Panginoon. Nagbibigay siya ng panahon at pagkakataon sa lahat na magsisi. Hindi siya agad dumarating. Like sinabi sa Peter, chapter 3 o chapter 2, na binibigyan ng Diyos ang tao na magsisi bago dumating ang paghahato. So itong si Enoch, tiningalan niya ang Diyos, pininiwalaan niya ang Diyos, nakinig siya, kinilala niya ang Panginoon. At sa pamagitan ng pangalan ng kanyang anak, yan yung living word para sa kanya. Dahil kung hindi niya inalam kung anong pangalan nitong anak niya, hindi niya binigyan ng ano bang kahulugan nito, alam niyo, magwawalang bahala sa buhay niya. Maling ipagpapatuloy pa niya 65 years na makasanlibutan up to 365 years. Pero dahil pinakinggan niya, nabago siya. Itong si Enoch, tinanggihan niya lahat ng mga ungodliness ng buhay. Tinanggihan niya ang panggaling ungodly na mga ungodly people sa surroundings. Sa loob ng 300 years. Karamihan katwiran natin ngayon, kaya naman ako nagmakasalanan kasi makasalanan yung mga kasama ko eh. Hindi yung dahilan. Kaya naman ako naging makasalanan kasi ito, marami nang lutusan rin eh. Lahat siguro ng tukso, dinanas din eh. Enoch. Pero he remains faithful to his faith. For 300 years. Hindi siya nagkikipagkompromiso sa mga ungodly transaction. Because he is faithful to his faith. Tingnan ang sabi sa Hebrews chapter 11, verse 5. Tingnan ang sabi dyan. Anong unang-una po dyan? Alam mo, sa salitang Griego at saka sa Hebreo, pag nauna po yung subject sa una, ano ba nabanggit na una? Pinakamalaga yun. Ang sabi dyan, by faith. By faith, Enoch was taken up so that he would not see death. And he was not found because God took him. At bakit po? For he obtained the witness that before his being taken, he was pleasing to God. Siya po ay kinalulugdan ng Diyos. Kinalugdan siya dahil sa kanyang pananatili sa pananampalataya. Kinalugdan siya dahil tapat siya. So Enoch, pangalan Enoch means instructed. Tinuruan, instructed, initiated, dedicated. Yan po ibig sabihin ng Enoch. Talagang mayroon siyang dedikasyon sa kanyang pananampalataya. Tayo ba nanatili sa ating pangalan? Our name is not Enoch, but our name is Christian. Tapat pa tayo sa ating pangalan. Sa lahat ng ating transaksyon. Sa lahat ng ating ugali. Sa lahat ng lugar natin pinupuntahan. Sa lahat ng ating pananalita. Tapat ba tayo kay Kristo? Higit tayo kay Enoch. Sapagat si Enoch, siya sumampalataya lamang sa maikling living message sa kanyang anak. And then he obeyed God. He lived by faith.
for 300 years. Pero sa ating kaiba, sapagkat ang Espiritu mismo ni Kristo inilalagay sa ating puso at hindi tayo tumanggap ng Espiritu ng kaduwagan, kundi Espiritu ng katwiran. At ang Espiritu nito nagtuturo sa ating palagi kung paano tayo lumakad sa mundong ito. Kaya nga, bilang Christian, when we talk totoo. Dapat lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating kausap, ang Diyos lagi ang naluwalhati. Nagsisinungaling tayo. Madali tayong umalma. Pinagkakatiwalaan tayo ng isang bagay, pagkatapos, kapag binanggit sa iyo, lahat ng alibay, lahat ng pangatwiran, ginagawa natin, na parang wala ka namang pinagkatiwala sa akin. Dapat ba tayo sa ating pangalan? Kung tayo po ay isang Kristiyano, dapat salita natin, nagsasalita tayo para sa Diyos. Tayo ay representative ni Christ sa lahat ng ating ginagawa. If you are a preacher, also, preach every sermon as if yun ang katapusan mo, mamamatay ka na after you preach. Para sa ganon, kung puso mong bibigay yung katotohanan, walang alibis, walang pagpapaganda ng katotohanan. Kung review, kung review, kung instruction, instruct. Dapat tayo sa ating pananalita. Dahil anytime, ulit tayo kunin ng Panginoon kung narunugod ang Diyos sa atin. Then secondly, hindi lamang that Enoch, when he talked for God, but also when he walked with God. Kapag siya'y lumakad, namumuhay siya sa Diyos. Alam niyo, dalawang tao lang po ang binanggit sa Bible who walk with God. Una si Enoch, pangalawa sino nabasa ninyo? Chapter 5, chapter 6. Noah. Okay? Noah also walked with God. At tayo rin, magagawa natin ito. Hebrews chapter 5, verse 5, paano? Hebrews chapter 11, verse 5, paano? Walk in faith. Mamuhay tayo, o lumakad tayo sa pananampalataya. Sapagkat, basahin natin muli. Hebrews 11, verse 5 to 6. By faith, Enoch was taken up so that he would not see death. And he was not found because God took him up. For he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. And without faith, it is impossible to please Him. Kung sa ating pakikipag-transact sa mundong ito, whatever, anong gawin natin? Na wala sa pananampalataya, it cannot please God. We're not walking with God. Kung tayo may pandaraya, kung tayo may pagsisinungaling, kahit kumita ka pa, makuha mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan ito, pero you cannot sure na ikaw ay kinalulugan ng Diyos. For without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Siya po yung tagapag-reward sa mga taong naghahanap sa Kanya. Kaya ang sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, ano sabi doon? Whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Walk for God. Talk for God. Gawin natin ang lahat ng ito para sa Kanyang ikaluluwa. So therefore, to walk with God means to walk by faith and not by sight. Hindi sa nakikita, hindi sa feelings.
2 Corinthians chapter 5 verse 11, ganito ang pagkakasabi, yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos, at ako'y umaasa sa kanila, hayag din sa Kanya. So dapat tayong lumalakad sa pananampalataya at hindi po sa feelings, upang ang makatwirang itinagda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad sa laman, kundi ayon sa Espiritu, Romans 8:4. Pananampalataya po palagi, nalulugod ang Diyos kung tayo namumuhay sa pananampalataya. Do not rely doon sa iyong sarili na ano kayang tama? Ito kayang tama o ito hindi? Ang sabi Proverbs 14 verse 12, there is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. Huwag tayong manangan sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling hinuha. Ano ba tama? Ito ba? O ito? Anong kikitain ko rito? Anong pakinabang ko rito? Hindi. Ano ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita? Like for example, sa pag-aasawa, ano pang pipiliin ko? Yung gwapo na walang pera o yung pangit na may pera? Ano sabi ng Bible? Hindi sa gwapo, hindi sa pera, kundi siya ba'y may pananampalataya tulad ng pananampalataya mo. Kaya hindi sa ating pagtingin ano bang tama at mali, kundi ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po yung paglakad sa pananampalataya. Paglakad sa pananampalataya. Enoch walked with God and pleased God by putting forth a sincere effort to do God's will. Siya'y nagsalita, umakad. Sinisikap niya na sa kanyang ginagawa, nabibigay ng lugod ang Diyos na sundin ang kanyang kalooban at hindi yung kung ano yung kanyang akala. Ang sabi nga na Jesus Christ, John 14 verse 21 to 24, kung ating babasahin, John 14, 21 to 24, ganito ang sabi, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa Kanya. 24, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Now, how to please God? Paano natin mabigyan ng lugod ang Diyos? O paano malugod ang Diyos sa atin? Obey His words. At sa ating pag-obey sa salita ng Panginoon, we are walking with God. At kung tawagin niyan, namumuhay tayo sa pananampalataya. Kaya kung ating matatandaan ng Matthew 7, verse 21, naalala mo kung sinabi ng Matthew 7:21? Sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng nagtitiwala, sila nagpapalaya sa demonyo, sila po ay kasama ka sa Lord's table ng Panginoon, at sila gumagawa ng mga himala. Ano sabi ng Panginoon pagdating sa judgment? Ang sabi sa 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap, tumutupad, nag-obey, saan? Sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang sabi ni Jesus Christ, ang salitang narinig nyo ay hindi sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. Kalooban ng Ama na sundin natin ang salita ni Kristo. At hindi lahat ng nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng langit, kundi ang sabi ng Panginoon, yun lamang papasok yung mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama.
At ang sabi sa 22, sa araw na yun, marami ang magsasabi, mga natwiran pa, tungkol sa kanilang mga achievements, sa kanilang mga accomplishments as Christian, quote-unquote, as preachers, as evangelists, as teachers. Ang sabi dito, sa araw na yun, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nag-propesya kami? Hindi ba nag-preach kami? Hindi ba nag-aral kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Hindi mo pwedeng talikuran yan. Wala sinabi ang Panginoon, hindi ko tinatanggap yan. Totoong ginagawa nila in His name. Pero ang sabi sa 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Sa simulahan pa lamang ng inyong paglilingkod sa akin, hindi ko na kayo kilala. Wala pang alam si Kristo, kilala niya. Ibig sabihin ko na hindi kilala, wala akong relasyon sa inyo. Sabi sa 23, and then I will declare to them, I never knew you. Alam natin yung salitang knew. Unang-unang mababasa natin ito sa Genesis chapter 3. And Eve and Adam knew his wife and bore Cain. Kinilala ni Adan ang kanyang asawa at sila nagkaanak. Ibig sabihin, meron silang intimate relationship with si Adan, meron siyang intimate relationship with Eve, so therefore Eve bore a son. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, wala tayong intimate relationship. Sa simula pa lamang ng iyong pagsasabing, Kristiyano ako. You do not obey the will of my Father. And the will of my Father is to obey my word. My word. And 23, ang sabi ni Jesus Christ, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ano itong sabihin? Wala ba sa lawlessness ba yung palayas ng demonyo, nang-aral sila? Napakarami pong preachers and teachers sa ating panahon. Pero ang sabi ng Panginoon, they practices lawlessness. Ibig sabihin, wala ang Diyos doon. Lawless. Eh, hindi po lahat ng mga sabi, Christian, ay Christian. Sapagkat ang totoo ng palataya, when he talked for God. When he walked with God. Alam nyo, walking with God is a lifetime commitment. Nakita nyo, 300 years, that's a lifetime. Sino mabubuhay sa atin dito ng 300? No araw, nabubuhay. Pero kadalasan buhay natin hanggang 70 to 80 lang. Kaya sinabing 300, dito sa hindi sukatan yan ng haba ng panahon, kundi sukatan na ang iyong pagiging Kristiyano ay dapat habang buhay. Kaya natin mabuhay sa pananampalataya. Even po, nung siya mamamatay na, sabi niya, I have fought a good fight of faith. Now I am ready. Sabi niya, hindi lang ako, kundi pati kayo. Sabihin, kaya magagawa ito, mga kapatid. 300 years. Wow. Dito na sa atin, may narinig na ako eh. Alam nyo, ako, 30 taon na akong Christian. Ito pa rin. Ganito pa rin buhay. Wala pa rin pagkasensya. Ano ba hinahanap mo? Ano ba hinahanap mo paging Kristiyano? Like before, nung tayo po ay simula doon sa Andox, nagsimula akong magturo ng Reformation. May nagpunod po, ilang pamilya yun. Nang sabi nga, Pastor Boy, hindi na kami makatagal sa iglesia nito. Wala itong patutunguhan. Wala itong kinabukasan. Sabi ko, ano bang kinabukasan hinahanap nyo? Eh, wala kasi yan dito. Hanggang yun, di pa tayo nakikilala. Yun ba yun? Ganun ba ang pagiging Kristiyano? Kaya magbantol ka, makilala ka? Hindi po. Si Enoch po, 300 years nagpipreach. Wala siyang convert. But he remains faithful unto the end.
Doon po tayo, kanunugdan ng Diyos yung ating katapatan sa araw-araw buhay natin. Kaya tanong ko sa inyo, at tanong ko sa akin, sa bawat pananalita ko ba, ako'y nagsasabi ng totoo? Kayo po mag-exam ng iyong sarili. Gaya ng kanilang ginawa natin. Hindi ako mag-grade sa inyo. Sa bawat take niyo ng mga questions na yon, kayo po ang nag-grade ng iyong sarili. Kung nagbago sa kanya. Then thirdly, mapapansin natin kay Enoch, number one, when he talked for God. When he walked with God. Then thirdly, when he left, he went home to God. Nung umalis siya, umuwi siya sa Diyos. Genesis 5:24, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Lumagat si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan. Bakit? Sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Hindi siya dumanas ng kamatayan. Hindi niya naramdaman po rin kamatayan. Enoch was translated, sabi dyan sa King James. Translated. Sa Hebrews chapter 11, verse 5, ganun din. By faith, Enoch was translated. Sa Nasbi, Enoch was taken up. Tinaas, inilipat, itinransport, ibinyahe, in-exchange, so that he would not see death. Sarap, ano? Para hindi raw niya makita siya ng kamatayan. And he was not found because God took him. Bakit po? Bakit siya kinuha ng Diyos? Sapagkat bago siya dinalang pitaas, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod. Nais pa nating malugod ang Diyos sa buong buhay natin? Tigilan na natin pagsisinungaling, tigilan na natin ang pagkukunwari, tigilan na natin ang pagmamataas, tigilan na natin pagkompromiso, tigilan na natin mamuhay sa ating sarili, tigilan na natin na mamuhay na parang walang Diyos. Mamuhay tayo sa pananampalataya. At yan magagawa lamang ng mga Kristiyano. Alam nyo, ang sabi sa Hebrews 11, verse 5, ang sabi dito hindi na siya natagpuan. Sino hindi nakatagpo sa kanya? Ang Diyos? Hindi. Kundi yung mga contemporary niya. Yung mga kasabay niya. Yung mga kasama niya. Hindi niya naranasan na siya maagnas sa baha. Si Methuselah, pagkapat ang pangalan niya, he sent his death, namatay siya, kasama ng baha. At nang umakyat ang mga tao doon sa arka ni Noe, hinahanap siya. Nasaan si Enoch? But he was not found. Kaya pagka hindi niyo makita si Seni, huwag niyo hanapin sa bahay. Nawa nga. She walked with God. She went home. To God. Nung araw, malakas pa sa atin yung mensahe ng rapture, no? Kaya yung mga bata, takot na takot ayaw humiwala sa nanay. Kasi alam nila, ang nanay nila kahit pinapagalitan ng tatay, hindi tumitigil sa atin ng prayer meeting, ng pagsamba. Dahil nakita nila, tapat yung nanay nila. Kaya pagka nalingat sila, wala nanay, Nay! Pumunta sa kwarto, Nay! Kung si nanay, na-rapture na si nanay! Ang nanay, andito sa likod, nagdidirect. Alam mo, sa puso kasi ng bata,
Nakikita niya kanyang nanay na tapat sa Panginoon. Alam niya kukunin siya ng Panginoon. Dahil sa araw na rapture mo. Pero sa ating panahon, may pangako ang Diyos sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18, na sa pagdating ng Panginoon, lahat ng mga nabubuhay pa, hindi maunasan ng namatay na. Unang-unang bubuhayin ang mga natutulog na kay Kristo, at sa atin na mga nanatili pa, ay babaguhin ang katawan upang makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang ipipunto ko rin doon, mayroong panahon na may mga Kristiyano may iwan na hindi makakatikim ng kamatayan na isasama ng Panginoon. At yun ang nakatitiyak. At marami rin sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, maging kamag-anak, even the sons and daughters of Enoch, they were looking for their fathers, pero saan nila nahanap? In hell! Akala nila ang tatay nila, kasama nila sa impyerno nung time na yon, nung flood na yon. Pero wala si Enoch, hindi nila makita ang kanilang ama sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. At marami sa ating kamag-anakan, sa ating mga mahal sa buhay, mga kasama natin sa bahay, na wala pong paglakad sa Panginoon, maghahanap sa impyerno kung nasaan ka. Pero hindi ka matagpuan. Mga kapatid, life after death of a righteous is much greater kaysa sa buhay natin dito. Kaya, ang mensahe ba ni Enoch ay pwede natin ilagay sa ating lapida. Karamihan sa ating kapag may namatay Kristiyano, ang nakalagay sa lapida natin, ano nakalagay doon? Rest in peace. Pero kadalasan Kristiyano may mga verses eh. Diba? Pwede kayo natin ilagay, o pwede ilagay ng mga anak ninyo, and mommy walk with God. Nasaan ka pag Sunday? Nasaan ka pag prayer meeting? Nasaan ka Bible study? O saan ka lumalakad? Ang daming mga katwiran. Kaysa maraming trabaho, mas kikita ka sa ganun. Yan ba katapatan? Yan ba ang pamumuhay sa pananampalataya? Now, hindi ako legalistic. Pero kayo ang mismo magsabi. Are you faithful? Do you walk with God? Nung magsalita si Enoch, nagsasalita siya para sa Diyos. Nung lumalakad siya kasama ng Diyos. Ano bang sandali? Saan mang lugar? Ano bang sitwasyon? Nung siya'y umalis siyang kasama ng Diyos sa inihandang tahanan ni Kristo. Alam nyo, kapag tayo po'y namatay at umalis sa mundong ito, whether tayo ay nirapture ng Panginoon o namatay tayo dahil sa sakit o karamdaman, alam natin na lahat yun ay mga means lang ng kamatayan. It is appointed that man wants to die. At ang mga apo natin, mga kaibigan natin, gagawa sila ng kwento nakakatawa sa atin. Alam mo si Lolo Boy, nagpipreach yun, naging-interview noo palagi, pagdadahal kalbo, di ba? Minsan, maraming kakatawanan. Mayroon kasi kaya silang maalala sa iyo. Sabihin nila, tigil mo yan, hindi totoo yan. Maaaring kapitasan na hindi nanay yan, pero alam ko si nanay, lumakad siya ng naman sa Panginoon. Magsasabi kaya ng mga apo natin, mayroon kaya tayong legacy na ipamanas. Sana masabi ng ating mga maiwan, she or he walk with God. Tayo po yung mga. O Panginoon, tunay Lord na
ang pagiging Kristiyano is a lifetime commitment. Panginoon, hindi ko minsanan lang o panandalian lang na magpakita kami ng gilas na kami po'y Kristiyano.